Hi everyone! So, ang topic natin for today is goodness. Goodness of God. God goodness means that He is ultimate. He is the ultimate standard of what is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when He didn't fully understand it. His goodness is not just a part of It is very nature. Because God is good, we can trust Him every situation. So, ang Bible verse natin ay Psalms 34:8. Sabi sa Psalms 34:8 ay, "Taste and see the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." Sa Tagalog, tignan mo at lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh, pagpalain ng mga taong nananalig sa Kanya. Hayaan natin ma-experience, maparanas sa atin ng Diyos yung kabutihan niya. He is good altogether. God is eager to share His goodness to us. When we ask God, ang gusto niya is maranasan natin yung goodness niya. Sabi nga dito sa Psalms 84:11, "For the Lord God is sun and shield. The Lord bestow favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless." So, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Diyos sa atin. Kahit yung ultimong pinaka-the best na bagay ibinigay niya sa atin at ang kanyang nag-iisang anak. So, yung maliliit na bagay, hindi pagkakait sa atin ng Panginoon Diyos yun. God is able to bless us abundantly. Palagi tayong sumagana sa mabuting gawa. Gusto ng Diyos, pasaganahin ka, pagpalain ka. Pagpalain tayo, gusto nang mauwi lahat sa pagpapala. At appreciation at the end. Ma-appreciate natin lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Habang pinapasagana tayo ng Diyos, mauwi ito sa pagpapasalamat sa Kanya at pag-appreciate natin sa Kanya. Sabi nga dito sa Romans 8:32, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He not also along with Him graciously give us all things." So, kung pinaka-the best binigay niya sa akin, paano pa kaya maliliit na bagay, di ba? All the blessings, hindi niya pinagkait. Ang anak niya, hindi nga niya pinagkait eh. So, bakit ipagkakait sa atin yung mga bagay? Di ba? Hindi siya madamot. Gracious ang God natin. Napakabuti ng God namin. Human are eager to reject ang mali nga lang, or ang nakakalungkot lang kasi humans always reject the goodness of our God. Yung mga tao, hindi natin minsan lubos maisip bakit kadalasan nire-reject yung authority ni God sa buhay natin. Alam niya kung anong pinakamabuti para sa atin. Hindi pwede na tatanggap lang tayo ng pagpapala. Yung benefit lang without accepting the lordship of our God. Si Jesus laging Lord and Savior. Hindi kasi laging parang, "Lord, iligtas mo kami, isave mo kami sa kapahamakan, iligtas mo kami sa impyerno." Yung rule po kasi, may kaakibat yun na boundaries. Kagaya ng nangyari kay Eva at Adam. The Lord ruled them to they experience all the goodness around the Garden of Eden. But there is always a boundaries. Huwag gagalamin yung tree of life. So, merong rules palagi. May akibat yun na boundaries. Yung kabutihan may kaakibat always na boundary. Katulad ng sa mga magulang natin, inuutosan tayo ng magulang natin kasi alam nila kung ano yung nakakabuti sa atin.
And merong rules yun. Merong boundaries palagi. And God always eager to share His blessing to us. Yung kabutihan ng Diyos, yung rules ng Diyos, hindi kasi pwedeng paghiwalayin yun. Lagi magkasama yun. You have to accept the rules and regulations for His kingdom. You have to accept His authority. Magpa-under ka sa authority niya. Yakapin mo ang principles ng Biblia, yung mga utos ng Biblia, para sa kabutihan. Para sa ikabubuti ng buhay mo. Pag yung rules and regulation kasi kailangan ma-apply sa buhay natin eh. Of course, laging may grace, may biyaya. Pero, kailangan ma-experience natin fully na merong boundaries, kagaya yung nangyayari kay Eva at Adan. Kasi kapag hindi, mapapahamak at mapapahamak tayo. And, laging sumunod sa utos ng Diyos. Napaka-importante. So, ganun din sa mga anak natin, magiging anak natin, na kapag nag-uutos tayo, alam natin para sa kanila yon. Meron tayong rules palagi. So, si God, bilang magulang natin, meron siyang ipinag-uutos sa atin, may mga rules siya para sa ikabubuti natin yan. Sabi nga sa Psalms 34:8, taste and see, the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Alam mo yun, manalig tayo sa Kanya. Walang, alam mo yung Panginoon natin, gusto niya ma-extend natin yung goodness ni God sa iba. Let us embrace, experience, and extend the goodness of Him sa iba. So sabi nga dun sa 2 Corinthians 9:8, God is able to bless us abundantly so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in every good work. Panghawakan po natin yan. Pasasaganahin tayo, biyaya ng Diyos upang magkaroon tayo ng mga bagay at palagi magkaroon ng kabutihan. So, pasasaganahin tayo ng ating Panginoon palagi at dapat para sa mabuting gawa natin. Hope this verse will learn something. Thank you everyone and God bless.